Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Mainit na balita, nakakagalit ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga ghost umanong flood control projects ng gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo nang bisitahin ng isang riverwall project sa Baliwag, Bulacan. More than disappointed, I'm getting very angry. This is what's happening here. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Dagdag ng Pangulo, lumalabas na kahit kumpleto ang mga isinusumiting report sa DPWH, wala raw nangyayari rito. Patuloy ang paghimok ng Pangulo sa taong bayan na isumbong ang mga nakikitang anomalya sa mga proyekto. Ang iba pang detalye sa inspeksyon ng Pangulo, ihahatid namin maya-maya lang. Magnitude 5.1 na lindol ang yumanig sa Calaca, Batangas pasado hating gabi kanina. Naramdaman yan sa ilang karatig probinsya pati sa ilang bahagi ng Metro Manila. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa lakas po ng lindol, ito po nangyari sa aming kusina. Nagkalat ang mga bubog sa bahay na ito na magkabasag-basag ang mga baso. Nahulog ang mga ito mula sa estante, bunsod ng paglindol kaninang pasado hating gabi. Kuha yan ni Yus Cooper Marites Atahar sa Balayan, Batangas. Sa kuha naman ng CCTV sa labas ng bahay ng magulang ni Kelvin Carl, kita rin ang pagyanig dulot ng lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala malapit sa Calaca ang epicenter ng magnitude 5.1 na lindol pasado hating gabi kanina. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Bataan at Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ang magkakaibigang sina Jack Teru at Jenny Marasigan na kumakain sa Pasay noon. Nakatingin ako nun sa cellphone ko and then parang medyo nahihilo ako during that time. Parang kang tinutulak. Habang nag-uusap-usap kami, napansin ko na parang sabi ko parang may gumagalaw. Sabi ko parang may something Sabi ko hindi siya normal. Na parang dinuduyan-duyan ka. Ang security guard naman na si Ramil Tan, naramdaman din ng lindol habang nagbabantay siya sa labas. Naramdaman ko talaga, yumugyug akong gano'n Sabi nga ng kasama ko, sabi niya, lumilindol. Sabi po ng kasama kong babae. Kasi yung upuan niya, sumayaw. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Nahulog sa bangin ang isang van sa Tabuk, Kalinga. Chris, kamusta yung mga sakay? Connie, dinala sa ospital ang dalawang sakay ng van matapos na magtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Ayon sa responding rescuers, stable na ang kanilang kondisyon. Dumiretso sa ilog ang van matapos na mahulog sa bangin na may 100 metro ang lalim. Base sa investigasyon, papuntang Ilocos Sur ang van na may kargang tiles. Habang tinatahak ang paakyat na bahagi ng kalsada, nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang mawala ng kontrol dito ang driver. Tinitingnan ng mga investigador ang anggulong overloading kaya hindi kinaya ng sasakyan ang paahon na kalsada. Tinutukan umano ng balisong ng isang estudyante ang kapwa niya mag-aaral sa Mangaldan National High School dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagawa yan ng grade 8 student para mangikil sa isang grade 7 student. Hindi nakita ng mga otoridad ang ginamit umanong balisong. Ayon sa pamunuan ng high school, nagkausap at nagkasundo na ang magulang ng dalawang sangkot. Kasunod ng insidente, mas hinigpitan na ang seguridad sa paaralan. Bukod sa barangay tanod at police visibility roon, iniinspeksyon na rin ang mga gamit ng mga estudyante. Baha at landslide ang naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao dulot ng ulang dulot ng easterlies. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Tapian sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bunsod ng malakas na ulan. Halos hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Pinayuhan na ang mga residente na maging alerto sakaling kailanganing lumikas.
Halos abot tuhod din na baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Sikayam sa Dipolog, Zamboanga del Norte dahil din sa pag-ulan doon. Pahirapan din ang biyahe ng ilang motorista sa ilang kalsada dahil naman sa gutter deep na baha. Ayon sa Dipolog LGU, 3 barangay ang apektado ng baha. Magsasagawa na ng declogging operations doon. Sa Barangay Santo Niño, Dapitan City naman, nagkaroon ng landslide dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga gumuhong lupa sa gitna ng kalsada sa Sitio Lucas. Naapektuhan nito ang daloy ng trapiko. Nag-clearing operations ng LGU, walang naitalang nasaktan. Stranded ng halos 3 oras sa mga motorista sa Barangay Lunan Norte, Makilala, Cotabato. Binaha kasi ang kalsada kasunod ng pag-apaw ng sapa. May ilang motorista namang sinuong ang baha para makauwi. Sa isang paaralan sa Barangay Saravia sa Coronadal City naman, pumasok na ang baha. Napuno na raw kasi ang kanal kaya unti-unting pumasok ang tubig sa mga silid-aralan. Nagtulong-tulong ang mga estudyante na walisin ang tubig sa koridor. Inulan din ang ilang bahagi ng Bonggao, Tawi-Tawi. Sa Barangay Pag-asa, gutter deep ang baha. Pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan na naranasan sa Mindanao ay dulot ng easterlies. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area mula sa Pacific Ocean. Namata niya ng Pag-asa 825 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible umano itong maging bagyo at tatawaging bagyong Isang. Bahagya ng naahatak ng LPA ang hanging habagat, gayunman wala pa itong direktang epekto sa bansa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan ng husto ngayon sa Palawan at sa Mindanao. Easterlies naman sa nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Metro Manila. Uulanin ng halos buong bansa, pati na NCR sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nagnakaw ang isang lalaki sa isang tindahan sa Marikina. Naaresto siya ng mga pulis matapos siyang habulin at ma-corner ng mga residente. Balitang hatid ni EJ Gomez. Balik selda ang 26 anyos na lalaking ito dahil sa umano'y panunutok ng baril at pagnanakaw sa Marikina City. Ayon sa pulisya, nagpanggap ang sospek na customer sa isang tindahan ng fried chicken sa Barangay Tumana pasado alas 3 ng hapon noong Lunes. Tinutukan daw ng sospek ang crew ng tindahan gamit ang isang improvised na baril at nagnakaw sa establishmento. Nang matapos na itong maka-order, agad itong bumunot ng isang improvised firearm na isang pen gun at itinutok niya itong sa ating biktima at sinabi na magsisigaw at ibigay sa kanya ang lahat ng pera kasama ang kanyang cellphone at persahang pinapasok sa CR at binantaan na puputukan siya nito kapag hindi sumunod sa mga sinabi ng suspect. Kwento ng isang saksi, nakita niya ang sospek na lumabas at tumakbo palayo sa tindahan. Nang humingi ng saklolo ang 25 anyos na biktima, mga residente raw sa lugar ang humabol sa sospek. Nakita po namin na tumatakbo yung lalaki galing dyan sa loob. Bali, humabol din po talaga yung babae, tapos iyak nang iyak. Talagang gusto din niya makuha kasi yung siguro yung cellphone saka yung pera ng benta ng nila, store. Sa video, kitang na-corner ang sospek na nagtago sa ilalim ng sasakyan. Kuya! Kuya! Baka mabato kayo. Kailangan ko lang po ng pera kung isasawa ko. Naaresto ng Marikina Police ang sospek at na-recover ang ginamit na pen gun at ilang bala nito. Nakuha rin sa kanya ang ninakaw niyang cellphone at mahigit 2,600 pesos na cash. Aminado ang sospek na si alias Deus sa pagnanakaw pero itinanggi niya na sa kanya ang nakumpiskang improvised na baril. Hindi po sa akin yun. Kanina po yun, sir? Hindi ko po alam kanino galing yun. Wala po yun ang pangangailangan ng asawa ko. Kailangan po makabili ng gamot ng asawa ko. Nakunan po kasi asawa ko. Lahat na nagawa ko, pinagsisiyang ko. Sana po mapatawad niya po sa nagawa ko sa kanya.
Sa records ng pulisya, nasangkot na sa maraming krimen ang sospek. Meron siyang 6 na previous crime or cases. 4 na robbery, then mayroong sa violation ng RA 10591 sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at mayroon pang illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons. Sasampahan siya ng panibagong reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang tugon naman sa pagbaha sa Metro Manila, pinag-aaralan ng Metro Manila Council na taasan ang multa sa pagtatapon ng basura sa maling lugar tulad po ng mga ilog. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, bilang tugon sa problema sa basura, imumungkahi sa Metro Manila Council o MMC na itaas ang multa sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Ito'y matapos tumambad ang napakakapal na basura sa ilalim ng Lambingan Bridge sa San Juan River. Nangabang inspeksyon kanina ang mga top official ng Metropolitan Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng San Juan. Sabi ni San Juan Mayor at MMC President Francis Zamora, kapag bumara ang basura sa San Juan River, lulubog din sa baha ang mga low-lying barangay sa kanilang lungsod. Sabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes, kahit anong linis ang gawin, paulit-ulit ang problema dahil may mga nagtatapon pa rin ng basura. Kaya ayon kay Mayor Zamora, isusulong niya na pag-usapan ng lahat ng mga alkalde sa Metro Manila sa susunod na meeting ng MMC na taasan ng multa laban sa mga magtatapon ng basura sa ilog at kung saan-saan. Isa rin sa kanyang proposal ay gawing pareho na lang ang multa ng lahat ng local government units sa Metro Manila. Hindi tulad ngayon na magkakaiba. Ayon kay Zamora, isang option na pwedeng pag-usapan ay sa first offense pa lang ay maximum penalty na 5,000 pesos ang ipataw. Sabi naman ni MMDA Chairman Artes, 15 na raw ang kanilang nalilinis na creek sa buong Metro Manila. Pero pang 8 kailangan linisin. Target nilang matapos lahat yan ngayong taon. Samantala, isa pa sa mga problema ng MMDA ay ang laging pagbabara ng traffic sa Ortigas Avenue. Dahil sa sunod-sunod dahil sa mga sumusundo at naghahatid ng mga estudyante sa isang eskwelahan doon. Sinulatan na sila ng MMDA. Mukhang hindi raw sapat ang mga CCTV at traffic violation ticket na kanilang na-issue. Pag-aaralan daw ng MMDA kung ano pang mas mabigat na hakbang ang pwedeng gawin sa problema ng traffic sa lugar tuwing pasukan. Wala pang pahayag ang nasabing paaralan. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Nagkalat ang sangkaterbang isda sa bahaging yan ng North Luzon Expressway. Karga mga ito na isang van na naaksidente roon. Ayon sa uploader, nahuli kami niya noong Biyernes sa bandang Giginto, Bulacan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bumangga ang van sa steel railing kaya pumutok ang gulong nito at bumaliktad. Pansamantalang bumigat ang trapiko bago naalis ang kumalat na mga isda. Nanakawan po ng bag si Commission on Elections Chairman George Garcia sa Pasay. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Garcia, sinabi niyang nangyari ito sa isang kainan sa Rojas Boulevard kahapon. Galing daw sila noon sa pagdinig sa Senado. Laman daw ng kanyang bag ang 10 hanggang 12,000 peso cash, cellphone at iba't ibang mga ID at ATM card. Tiniyak naman niyang walang mahalagang impormasyon sa cellphone na nakuha dahil bihira niya lang daw itong gamitin. Na-i-report na niya ito sa barangay at pulisya. Base po sa CCTV, mga 6 po sila. Parang sumabay sila sa pagtaas namin doon sa restaurant. Maaari may nagtimbre na may padating. Wednesday latest mga mare at pare, balik teleserye na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa newest GMA series na Master Cutter. Pinangunahan ni Dong ang kick-off presentation ng project kahapon. Bibida siya as Master Cutter by day at isang investigator/secret agent by night. Chika ng Primetime King, very excited siya sa role na first time niyang gagampanan.
Sa mga eksenang may mga tailoring, siyempre kailangan ko manood ng mga magagaling talagang tumabas dyan, di ba? Para mag-guide tayo. Yun yung challenging kasi very technical yan. Cast members din ng Master Cutter sina ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates Shuve Etrata at Charlie Fleming. Pati sina Joe Berry, Tonton Gutierrez, Joey Marquez, Podo Ravales at Paulo Contis at marami pang iba. Makakasama rin ni Dong sa serye si Max Collins na huli niyang nakatrabaho more than a decade ago. Speaking of Max, maagang nagkaroon ng birthday celebration ang akusada star. Sa August 28 pa talaga ang birthday niya, pero ipinagdiwang na ito kasabay ng launching sa kanya as ambassadress ng isang beauty brand. Present sa celebration sina Kate Valdez, Mikey Quintos at Ara San Agustin na co-stars ni Max sa Encantadia 2016. Nakisaya rin ang Encantadia Chronicles Sangre Stars at friends ni Max na sina Rian Ramos, Michelle D. at Ashley Rivera. Naroon din sina Josh Ford, Caitlin Stave at iba pang Sparkle talents. Ipinasupina ang 8 sa 15 contractor na may pinakamalalaking flood control project sa bansa matapos hindi humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kabilang po sa kanila ang contractor ng hinihinalang ghost flood control projects sa ilang lugar sa Bulacan. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH, pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabpina ang Wawaw Builders at 7 pang kontraktor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital, pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991,
Nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Mga hipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC, I'm not saying involved yung USEC, kasi nire-report lang sa kanila, pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pagdevelop ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. You know. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. You started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control. Yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Apo, ano po assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite dito sa may anomalya sa flood control projects? Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. You know? Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon, kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DENR. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects
na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay... Senador, sa palagay niyo po... Sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan na puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang naipapakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana ang gusto nating makita. Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may USPC na pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, bakit naman taon-taon ay palagi na lang tayong binabaha? Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit, pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya. Nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang pool of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Yung iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen
Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na may na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis nung kanilang construction company. Di doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod ng congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila ipanagutin. Okay. Well, sige, aabangan po natin yung inyong pagpapatuloy ng pagdinig at kung may mga lumabas pang pangalan dito sa inyong sesyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Sana ay makapagtiyaga kayo na sundan ninyo ang development ng mga pagdinig na ito. Makakaasa po kayo. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Hulikam ang tila karerahan ng dalawang modern jeepney na yan sa isang kalsada sa Iloilo City. Ayon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, maituturing ito na overspeeding. Nakarating na sa Land Transportation Office Western Visayas ang video at balak na padalhan ng show cause order ang operator ng mga naturang modern jeep. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ang kumpanya na nagmamay-ari sa mga unit. Sinuspindi na raw nila ng tatlong araw ang dalawang driver at isa sa ilalim sa reorientation. Wala pa silang pahayag. Mainit na balita, mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor ng mga maanumalyang manong flood control projects sa bansa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., titingnan nila kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang mga naturang kontraktor. Makikipagtulungan daw ang BIR sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa flood control projects. Walang kumpanyang binanggit si Lumagi pero interesado raw ang kanilang ahensya sa mga kontraktor ng ghost projects. Ito raw ang mga kumpanyang walang ginawang proyekto pero nakatanggap ng bayad. Pag sinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. So ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan. So dapat wala silang madidisallow yung mga expenses dyan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki matapos mapatay sa saksak ang kanyang tiyuhin sa Bacolod City. Cecil, ano raw ang dahilan ng suspect? Rafi, selos ang dahilan. Nagduda raw kasi ang suspect na may gusto umano ang kanyang tiyuhin sa kanyang kalibin. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagsasaksak ang biktima habang natutulog sa kanilang bahay sa Barangay Sumag nitong Lunes. Nagtamo siya ng mga sugat sa dibdib at likuran na dahilan ng kanyang pagkasawi. Tumakas pa ang suspect na agad namang nahuli ng mga otoridad sa tulong ng ilang residente. Itinanggi ng asawa ng biktima ang paratang ng suspect sa kanyang mister. Ayon sa pulisya, paiba-iba ang sagot ng suspect kung bakit nagawa ang krimen. Pero may intensyon daw na pumatay ang suspect dahil hindi siya tumigil sa pananaksak kahit inaawat na ng kanyang mga kaanak. Inamin naman ng ama ng suspect na gumagamit ang kanyang anak ng iligal na droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bloke-blokeng iligal na droga ang narecover ng mga otoridad sa baybayin ng Hernani, Eastern Samar. Batay sa investigasyon, umabot sa 9 na bloke ng cocaine ang nakita ng mga mangingisda sa Barangay Carmen sa loob ng 3 araw. Nagkakahalaga yan ng mahigit 35 million pesos. Ayon sa mga otoridad, posibleng galing ang mga yan sa South America batay sa mga marking sa pakete. Panawagan ng pulisya sa mga residente, agad magsumbong kung may makitang iba pang bloke ng hinihinalang droga. Success ang 2 araw na Sparkle World Tour Taste of Manila 2025 sa Toronto sa Ontario, Canada itong weekend. Hataw si The Clash Judge Ai de las Alas sa kanyang song and dance number. Hindi rin nagpahuli si Beauty Empire star Kailin Alcantara na pangmalakasan niyang performance. Si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid nagpakilig ng Global Pinoy sa kanyang pagkanta.
Nag-perform din at nagpatawa si Sparkle comedian Pepita Curtis. Tinatayang nasa 15,000 ang attendees sa nasabing event. Si Cruz versus Cruz star Vina Morales naman ang tampok sa Philippine Business Expo and Cultural Show sa New Jersey sa Amerika nitong weekend. Kinantahan ni Vina ang mga kapuso natin doon. May Cruz versus Cruz acting challenge din. Tinangkilik din ang ating mga kababayan doon ng GMA Pinoy TV booth. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Arestado ang 2 Vietnamese sa Parañaque dahil sa pagpapractice ng aesthetic medicine sa Pilipinas nang walang lisensya. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation matapos makumpirma sa Philippine Regulation Commission na hindi lisensyado sa Pilipinas ang dalawa. Nakita sa clinic ng mga suspect ang ilang gamot para sa mukha at mga clinic bed. Ayon sa NBI, delikado ang ginagawa ng mga suspect dahil hindi nakakatiyak na FDA-approved ang kanilang mga ginagamit. Reklamong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act ang isasampa laban sa mga suspect. Wala silang pahayag. Isang dayuhan na nakabase sa Japan ang nangontrata umano para patayin ang 2 Japanese sa Malate, Maynila nitong Biyernes. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, 9 million pesos ang alok ng dayuhan sa mga naarestong suspect para gawin ang krimen. Pag-amin ng isa sa mga suspect, 10,000 piso pa lang ang natatanggap nila. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa malaking sindikato ang insidente at kung ano ang motibo sa krimen. Sinampahan na ng 2 counts of murder at theft ang 2 naaresto habang tinutugis pa ang iba nilang kasamahan. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa mga mamamalengke ngayong midweek, ihanda na po ang budget dahil tumaas ang presyo ng galunggong, sibuyas at mantika ayon po sa Philippine Statistics Authority. Gaya na lamang sa Marikina Public Market, ang 1 kilong galunggong nasa 320 hanggang 340 pesos na po. Depende po yan, syempre sa laki ng galunggong sa inyong bibilhin, ano? At 180 pesos naman ang kada kilo ng sibuyas. Ang dating 73 pesos per kilo na palm oil, 85 pesos na ngayon. Nasa 165 pesos kada litro naman ang coconut oil na dating 130 pesos lamang. Ayon sa mga nagtitinda roon, mahal ang kuha nila ng mga produkto kaya mahal rin ang benta nila. Idagdag pa riyan ang matumal na bentahan dahil sa taas presyo. Batay naman sa latest monitoring sa NCR ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng local galunggong. Nasa 100 hanggang 200 pesos per kilo naman ang puting sibuyas at nasa 110 hanggang 190 pesos ang pulang sibuyas. 35 hanggang 40 pesos ang 350 ml palm oil, habang 69 hanggang 120 pesos ang 1 litro nito. Ang coconut oil nasa 40 hanggang 70 pesos ang 350 ml, habang 136 hanggang 190 pesos ang 1 litro. Habang nag-aabang na masasakyan ang babaeng yan sa Barangay Aguho sa Pateros, lumapit sa kanyang likod ang isang lalaki. Nilingon siya ng babae at kinumpronta. Tinangka pala kasing kunin ng lalaki ang cellphone ng babae na kalaunay nahulog pa sa kalsada. Hinila ng babae ang lalaki at humingi ng tulong sa mga naroon, pero hindi raw siya pinansin. Ayon sa barangay at pulisya, posibleng kasabwat ng lalaki ang mga yon kaya hindi siya tinulungan. Mga miyembro daw sila ng ipit gang na madalas mambiktima sa sasakyan. Kinagabihan, naharang sa checkpoint ang 2 umunong miyembro nito matapos magsumbong ang isa pang biktima. Arestado ang 2 na tumanggi magbigay ng pahayag. Guni-guning flood control project tulad ng nabanggit niya sa kanyang SONA ang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos nang mag-surprise inspection siya sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, napabuntong hininga na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ng isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Connie, ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat nagawa na sa lugar na ito.
Pero sa isang surprise inspection nga ng Pangulo, ngayong umaga, bit-bit pa niya ang kopya ng report kung saan nakasaad na 100% na tapos na dapat at fully paid na ang proyekto. Pero ang tumambad sa Pangulo, wala kaming makita na kahit isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ang surprise inspection ng Pangulo ngayon sa umano'y Ghost Project Connie nagmula raw sa isang sumbong na natanggap nila sa isang kanilang website kung saan ipinararating na ngayon ng publiko ang mga sumbong sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng gobyerno, kabilang na nga ang flood control project na ito. Sabi ng Pangulo, nakausap niya ang barangay chairman ng lugar at sinabi na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Dahil ghost flood control project na ito, Connie, aminado ang Pangulo na maaaring mas maapektuhan ang mga kalapit na residente sa epekto ng matinding pagbaha. Nangako siyang itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa ito sa lalong madaling panahon. Pero higit daw sa lahat, mapanagot dapat sa batas ang mga nasa likod ng ghost at maanumalyang flood control project na ayon sa Pangulo na ang modus daw ay pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. Narito po ang pahayag ng Pangulo. Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Ng Pangulo, marami pa siyang susuyuring ibang lugar base na rin sa mga sumbong sa kanya at kanya raw itong i-report sa mga susunod na araw. At yun ang latest, balik ko na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Mainit na balita, tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni retired Judge Jaime Santiago bilang direktor ng National Bureau of Investigation. Kinumpirma yan ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. August 15, nag-resign si Santiago dahil sa paniniraan niya ng mga nagkaka-interes sa kanyang posisyon. Unang sinabi ni Santiago na itutuloy niya ang kanyang tungkulin hanggat wala pa siyang kapalit. Sa mga sumasakay po ng jeep, huwag pong sumabit sa mga estribo dahil alam naman po natin delikado yan. Kasama po yan sa mga sinita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ngayong pong umaga. Sa operasyon sa bahagi ng C5 Road sa Taguig, kinumpiska ang lisensya ng nasa 21 jeepney driver. Inisyuhan sila ng Temporary Operator's Permit. Karamihan ay dahil po sa mga nakasabit na pasahero. Ang iba naman, pudpud na ang gulong ng mga sasakyan. Paliwanag ng ilang tsuper, kulang ang masasakyan kaya sumasabit ang ilang pasahero. Nagreklamo rin ang ilang sakay dahil malilate na sila noon sa trabaho. Humihingi naman ng pasensya ang SAIC sa abala. Nagpaalala rin po sila na huwag sumabit sa mga estribo ng jeepney dahil delikado at syempre, bawal yan sa batas. Dust Bia fans, mag-ingay! Heto na ang latest kina ex-PBB housemates Dustin Yu at Bianca De Vera. After ng pagpapakilig nila sa PBB The Big Collab Concert at sa kabi-kabilang guestings together, sa isang music video naman tampok ang Dust Bia. Shoot ang MV sa isang overlooking art gallery and cafe sa Rizal. Chika nina Dustin at Bianca sa Inyong Mare, happy sila na magka-work sa kanilang first official project. Noong nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya, minanifest daw nila na maging magkatrabaho sa outside world. Kumusta naman kanila ang kanilang experience? Super light and super fun. Very natural siya Wow, umarte. We're having so much fun. I mean, inside PBB, we've had a few acting stints, pero ito, may konting acting din dito. So I get to see Dustin in a different light. So ang saya lang that we also get to work with each other in a different environment.
Panalo ng 4 na medalya ang mga Pilipinong boksingero sa Asian Boxing Under-22 Championships sa Bangkok, Thailand. May 2 silver medal ang Pilipinas para sa men's 50 kilograms at women's 51 kilograms. 2 rin ang bronze na bansa mula naman sa men's 55 kilograms at men's 65 kilograms. Good job sa inyo! Bad hair day ka man o good hair day, alam mo bang may scientific benefits pala ang buhok sa ating oral health? Ang ating crowning glory, pwede palang makatulong para ma-achieve ang magandang smile. Mapapasay cheese ka sa discovering yan sa United Kingdom. Yan ang dinedevelop ng researcher sa King's College London sa England. Toothpaste na hinahaluan ng keratin na galing sa wool, balat at buhok. Kapag ginamit ito at nag-interact sa mineral sa ating laway, may nabubuong protective layer sa ngipin. Ang kinaganda pa, parang kagaya raw ito ng natural mineral sa ating ngipin na enamel. Kaya ang kakaibang toothpaste, caring magpatibay ng ngipin, pigilan ang pagkabulok nito at bawasan ng tooth sensitivity. Ang Keratin Credible Discovery ay wow na wow! Galing. Smile na lahat. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.